Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your General Information Station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Magazine. 1278 AM. Kahit na gabing madilim sa libis ng nayon, taginting nitong kudyapi ay isang himatong. Maligaya ang panahon sa lahat ng naroroon, bawat puso'y tumutugon sa nilalayon. Puno ng kawayan ay naglangit-ngitan, lalo na't kung hipan ng hanging amihan. Ang katahimikan nitong kaparakan, pinukaw na tunay nitong kasayahan. Kung ang hanap mo ay ligaya sa buhay, sa libis ng nayon doon manirahan. Taga-bukid man may gintong kaloban, kayamanan at dangal ng kabukiran. Ang liwanag ng buwan at kislap ng bituin ay nag-aalay ng aliw. Kung ang puso ang hanap ay paglalambing, awit ng parang ay dinggin. Ang pag-ibig man din dito'y nagsusupling, at kapag nasipayo'y luksang libing. Kaya't ang payo ko ay inyong susundin. Bukid may dapat mahalin. Kung ang hanap mo ay ligaya sa buhay, sa libis ng nayon doon manirahan. Taga-bukid man may gintong kalooban, kayamanan at dangal ng kabukiran. Kayamanan at dangal ng kabukiran. Libis ng nayon. Mabuhay din ba yan, kuya? Mabuhay ba yan? Hindi. Kinanta nyo rin, no? Kinanta Kinanta rin ng Mabuhay Singers. Pero ang mga... Silvia Latoria. Silvia pala, si Ate Ibiang pala ang bida dyan. Ang susunod na awitin naman ay Inday. Ay, hindi pala. Tama ba? Oo, tama. Sinisinta kita. Sinisinta kita. Solo ka lang dyan. Ako na lang. Sige, go. Yeah. Banat. Hindi. Wala na tayo. Kung ang sinta'y ulilain, sino pa kayang tatawagin? Kung hindi si Neneng kung giliw. Naku, ay layo sa piling, malayo man malapit din, pilit ko ring mararating, huwag lamang mas
masabi mong di kita ginigiliw. Ginigiliw kitang tunay, alaala gabit araw, at di na mapalagay, lagi nang giniginaw. Sinisinta kita, di ka kumikibo, akala mo yata ako'y nagbibiro. Saksi ko ang langit, 10 ng kanduro, kung di kita sinta, puputok ang puso. Sinisinta kita, di ka kumikibo, akala mo yata ako'y nagbibiro. Siyang langit, di kita sinta, puputok ang puso. Kung ang sinta'y ulilahin, sino pa kayang tatawagin? Kung hindi si Neneng kung giliw. Naku, ay layo sa piling, malayo man malapit din, pilit ko ring mararating. Huwag lamang masabi mong di kita ginigiliw. Ginigiliw kitang tunay, alaala gabit araw, at di na mapalagay, lagi nang giniginaw. Sinisinta kita, di ka kumikibo, akala mo yata ako'y nagbibiro. Saksi ko ang langit, 10 ng kanduro, hindi kita sinta, puputok ang puso. Sinisinta. Pwede Wala nang boses. Naubusan na kami ng boses. Sinisinta kita. Kuya, sinong nagpabida niyan? Sinong nagbida niyan? Sinong kumanta niyan? Silvia rin. Silvia Latorre. Puro si Silvia ang kinakanta namin. Itong Inday ay Inday. Lovers Trio. Ayan. Ay, Inday. Salita tama. Wala Sige. Kasi... nang boses. Wala ka ng boses. Hindi naman kumakanta ko sinig. Hindi, ano ba ang istorya ng Lovers Trio? Nasabi mo na sa akin to dati, yung 'di ba Lovers Trio nga, 'di ba? Hingal ako eh. Sino yung Lovers Trio, Nick? Si Ador Torres lang ang Ador Torres, may dalawa pang di kilala. Ay, yung kinanta ko kanina, ano yun? Yung Lovers Trio rin. Lovers Trio yun. Maraming ang Lovers Trio na kanta eh. Minsan, binibigyan tayo ng panahon na pag-aralan natin ang mga awitin nila. Kaya lang, minsan wala ng kopya. Wala ng kopya. Kaya kapa na lang. Yun, ay Inday ng Lovers Trio. Maniwala ka sana sa tapat na pag-ibig, ikaw lamang Inday, taos kong ibigin. Pakinggan ang harana at ako ay lungawin. Ikaw lang ang pag-asa at ligaya ng damdamin. Ay, Inday, pag hindi ka dumungaw, ang gabi ay mapanglaw, kay lungkot niya ring buhay. Ay, Inday, hirap ko ay lunasan, ang pangarap araw-araw ay ikaw lamang, Inday. Ay, Inday, pag hindi ka dumungaw, ang gabi ay mapanglaw, kay lungkot niya ring buhay. Ay, Inday,
Ano mo Puro Inday lang ang alaman ng isip mo. Tawa ka ng tawa dyan. Mukhang may iba ka na namang inaano dyan, ha? Inaaswang. Ay, hindi. Aswang ba tawag? Oy. Pampasigla talaga yung Inday. Pampasigla lang ang katawan yan. Hindi naman ano yan eh. Hindi naman bisyo na to. Sige. Pampasigla lang. Nick, bati mo yung mga kababayan mo. Binabati ko pala yung kasi nung Huwebes Santo. May kaibigan kami diyan, may kumpare yung nung buhay pa yung Kernel na kaibigan ko. Kumpare ko. Diyan kami nagpapasyon sa Antipolo. Yung diyan sa may release ng tren. Release ng tren. Antipolo. Ano yan? Tikling? Yung laki ng Antipolo, saan doon? Dito sa may Lieltad. Bungad lang ng Lieltad. Tapos hinahanap ko yung mataas na bahay. 4 na grado yun. Doon kami nagpapasyon dati. Hinahanap ko, wala na pala. Kasi natamaan ng nung LRT yung bahay niya. Yung tawag doon? Road widening ba tawag doon? LRT. Ganda ng bahay niya. Ngayon may nagpapasyon doon, lumapit ako. Bilisan mo kung magsalita. Sabi nung gusto mo makipagpasyon, sabayan mo kami dito. Nakipasyon ka. Tapos nung tinitingnan ko yung isang doon, may edad na rin. May edad. Nilapitan ko. Sabi ko, Brad, parang magkasama tayo nung araw. Namukhaan ka? Oo, sabi. Hindi ka naman sinapak? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Sabi ko, ako si Nick. Ikaw parang pamilya ka sa akin. Ako si Roger. Sabi niya. Nagkamukhaan kayo. Ikaw pa akong grand night namin nung sa Loreto. Diyan sa Grand night. Sabi niya, matagal na yun. Mga kasama natin, may mga tungkod na. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. I-flex na yan. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Pakinggan, awit na mapanglaw na nagbuhat sa isang puso nagmamahal. Huwag mong ipagkain, awa mo'y ilawin sa abang puso kong naghihirap sa pag-ibig. Dungawin mo hirang ang nalalambitan, kahit sulyap mo man lamang iyong itang kulay, sapagkat ikaw lamang ang tanging dalanginan ng puso kong dahil sa'yo'y nabubuhay. Dungawin mo hirang ang nalalambitan, kahit sulyap mo man lamang iyong itang kulay, sapagkat ikaw lamang ang tanging dalanginan ng puso kong dahil sa'yo'y nabubuhay. Dungawin mo hirang. Ngayon kuya, paano wala na bintana? Paano ka mag-aarana? Kaya lang. Nakikita naman natin nasa aquarium. Hindi, pinapapasok naman sa loob ng bahay. Oo nga. Ayun, kuya. Next natin, Pobreng Alindahaw. Kaya mo? Go, sige. Ako'y pobreng alindaw, sa huyo-huy gianod-ano, nangita o kapanibaan ahay sa
sa mga kabulakan. Ako'y pobreng alindahaw, sa huyu'y giano-tano, nangitaog ka panibaan ahay sa tanaman sa mga kabulakan. Aroy, 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 aniya si bulat sa mga kahidlaw. Aroy, 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 di ka ba maluhoy ning pobreng alindaw? Ako'y pobreng alindaw, sa huyu'y giano-tano, nangitaog ka panibaan ahay sa tanaman o sa mga kabulakan. Aroy, 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 aniya si bulat sa mga kahidlaw. Aroy, 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 di ka ba maluhoy ning pobreng alindaw? Di ka ba maluhoy ning pobreng alindaw? Ayan, kinanta ng Mabuhay Singers, kasama rin si Ate Pilits. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, hindi kami nakapunta. Yung alindahaw, ito po sa Tagalog tutubi. Oo. Kaya pinamagatan siyang pobreng alindahaw kasi nakakaawa yung tutubi. Parang sitsiwit yan. Oo. Kasi paglipad ng alindahaw daw, dinadala lang siya ng hangin. Ganon. Kaya ang nangyari tuloy, hindi siya makalipad ng diretsyo. Kaya nag-aaroy-aroy siya. Sabi niya, hindi ka ba naawa? Hindi ka ba maluoy ng pobreng alindahaw? Yan ang sabi niya. Oh, yan, akala mo, Nick, hindi ako marunong ng ano, ha? Ayan, sige, kuya. Banat ulit. Ito naman kantahin natin, Ang Pipit. Ha? Sige. Okay. Nalalaman ng langit. Nalalaman ng langit. Go. Nalalaman ng langit na tunay ang aking pagmamahal, at ang laging dalangin ng puso naway huwag kang maglililo. Kasalanan ko pa kung ikaw ay aking mahalin. Iliw kung tadhana ang siyang nagdudulot nito sa akin. Kay hirap pala ng umibig, lalo na kung ito'y tunay. Hamakin kahit kamatayan upang makamtan mo lamang. Alam ng langit na kita ay mahal. Kung ako'y biniguro mo pa ang mamatay. Kasalanan ko ba kung ikaw ay aking mahalin? Iliw kung tadhana ang siyang nagdudulot nito sa akin.
wala nang umibig, lalo na't kung ito'y tunay. Hamakin kahit kamatayan upang makamtan mo lamang. Alam ng langit na kita ay mahal. Pag ako'y binigo mo hirang, ngunit pa ang mamatay. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Pinangungunahan ng Department of Health, sinusunod ng PEMAT ang pinakamataas na pamantayan ng World Health Organization. Katunayan, ginawa na sila ng prestigyosong WHO Emergency Medical Team Badge, isang patunay ng kanilang dedikasyon sa klinikal na pangangalaga, logistics at sanitation. Ang PEMAT ay binubuo ng mga elite teams mula sa Metro Manila, Luzon at Visayas. Nitong 2023, ipinakita nila ang kanilang tibay at malasakit nang tumugon sila sa 7.8 magnitude na lindol sa Turkey, kung saan mahigit 1,000 pasyente ang natulungan. Kasama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga karatig bayan ng Subic Bay Freeport Zone upang lalong mapaigting ang paglago ng ekonomiya sa mga ito at maging aktibong bahagi tungo sa pagkamit ng ating bagong Pilipinas. Sa panahon po ng ating Presidente BBM, nag-release po tayo ng 204.7 million pesos sa ating 8 contiguous municipalities. Kami po siyempre ay nagpapasalamat dahil ito po ay suportang na ipagkakaloob po niya sa SBMA. Kaya po tayo nakakapag-share din ng blessings sa iba nating komunidad. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. If food happens to be the concern, then Clark is in the heartland of an agricultural powerhouse. Ang Clark National Food Hub ay naglalayong gawing abot kamay at dekalidad ng pagkain para sa bawat Pilipino. Nagbubukas din ito ng maraming oportunidad para sa agrikultura, negosyo at trabaho. Hatid ng Administrasyong Marcos Jr. ang bagong Pilipinas kung saan abot kaya ang kalidad ng pagkain. Clark National Food Hub, sentro ng progreso. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naipasa ang isang mahalagang batas para sa Build Better More. Ito ang Republic Act No. 12066 o ang Create More Law. The signing of the Create More Act is a resounding testament of our commitment to make the Philippines the destination of choice for investments. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, we can now offer the most generous incentives package across ASEAN. Gawa nung pag-enact itong Create More sa administration ni President Marcos. So tayo na may pinaka-generous sa fiscal incentives. Kung sasabayan pa natin ito ng enhanced ease of doing business, which is yung din ang ginagawa ng PEZA sa pamamagitan ng mga economic zones. Diyama ko na in ASEAN, we can be number 2 when it comes to FDI attractions. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Lounge area, check. Restrooms at shower, check. Charging stations, check. Dining facilities at souvenir center at marami pang ibang pasilidad to enhance the overall tourism experience. Yan ang Tourist Rest Area o TRA na proyekto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Tourism. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Tamang impormasyon. Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan! Kabataan, kasama sa usapan. RG! Radyo Magazine 1278. Madilim ang gabi noong tayo'y
namamasyal ni isang bituin sa atin ay walang tanglaw. Ngunit dahil sa ang kapiling ko ay palaging ikaw, dilim man ang gabi, singliwanag na rin ng araw. Mawala mang lahat, sinta ang langit at lupa. Mawala mang lahat, ang buwan between mga tala. Mawala man ang araw ay hindi ko rin daramdamin. Huwag lamang mawala ang pagmamahal mo sa akin. Mawala mang lahat, ang mga bituin. Mawala man ang araw ay hindi ko rin daramdamin. Huwag lamang mawala ang pagmamahal mo sa akin. Ayan ang Mawala Mang Lahat ni Ruben Tagalog. Ano tayo? Nabitin tayo sa ano natin eh. Kuya, ang dalagang Manilenya ng Silahis Trio. Mutyang mapanghalina, maraming pusong nagagayuma. Kahit saan makita, hinahangaan ang Manilenya. Ika'y pinapangarap Isang kasuyo, pagkat kaligayahan, makamtan lamang ang iyong puso. Ang dalagang Manilenya, dilag na namumukot at ibang-iba. Layo mo sa mic. Kilos mananapit, pusong di makit, at kariktan mo'y nakasasabi. Ang dalagang Manilenya, kay sarap ng pagmamahal pagkat romantika. Hirap ko't kalungkutan, sa halik mo ay napaparap, lalo na't kung tanging ikaw ang minamahal. Manilenya ay dilag na namumukot at ibang-iba. Kilos at pananamit, walang pusong di maakit. Ang bango at kariktan mo'y nakasasabi. Ang dalagang Manilenya, kay sarap ng pagmamahal pagkat romantika. Hirap ko't kalungkutan, sa halik mo ay napaparang, lalo na't kung tanging ikaw ang minamahal. Hirap ko't kalungkutan, sa halik mo ay napaparang,
milenya ng Silahis Trio. Sino itong mga Silahis Trio na to, kuya? Si Mang Naning lang nakikilala. Naning Alba. Naning Alba, Silahis pala? Silahis Trio? Ayan, anong gusto mong sunod, kuya? Pipit? Ikaw. Sige, banat. Pipit. Go. Anong key? G. Diretso na dito. Nakita ko, wala akong ito, di ba ako pan eh. Sige, kaya. Lala. May bubukol sa pipit sa sanga ng isang kahoy, at nahagip ng bato ang papak ng munting ibon. Dahil sa sakit, di na nakaya pang lumipad, at ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong bumikas. Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. May pumukol sa pipit sa sanga ng isang kahoy, at nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon. Dahil sa sakit, di na nakaya pang lumipad, at ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong bumikas. Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. May isang pipit na iiyak. Ayun! Pipit, kinanta rin ni Ate Pilita yun eh, di ba? Kinanta rin niya yan eh, Pipit. Mahaba pa yung oras natin, Nick. Hindi ka kumakanta dyan. Solo na lang. Ang solo ka. Meron ka solong kanta dyan? Wala akong kopya. Meron ka solo dyan? Yung... Sige. Lunasan na lang, lunasan. Sige, lunasan. Kaya niyan. Ikaw na mag-solo ka. Go. Lunasan ni Nick Corong. Teka. Itago dito. Sa dead air na tayo. Sinong kumanta niyang lunasan kay Eddie? Kinanta natin sa ano yun eh. Sino kumanta niya kuya? Lunasan. Sinon Lagman? Oo, tama ako ha. Sinon Lagman. Nakanta na natin yan. Sa ano, patropa pa tayo noon. Oo. Kinanta natin doon yan. Oo. Yung pinili mo, wala naman dyan. Wala. Yun nandiyan na. Pande-date sa'yo eh. Okay, yan na. Yan na, Nick. O, sige. Lunasan. Alright. Sige, go. Sa nahirap ang pusang aking tinataglay mula nang ako'y iyong iniwan. Maralit akong puso na ayaw
naglahong ligaya ay di ko malilimot pagkat mahal kita. Lumimot naman sa aking piling, lalo pa kitang mamahalin. May araw na babalik sa akin upang hanap-hanapin ang naglahong ligaya dito sa aking piling. Lumimot naman sa aking giliw, lalo pa kitang mamahalin. May araw na babalik sa akin upang hanap-hanapin ang naglahong ligaya dito sa aking piling. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Inilunsad ng Office of the First Lady bilang tugon sa pangangailangan ng mas malawak na access sa mga serbisyong medikal at laboratorio, ang Lab for All. Nagsilbi rin itong inspirasyon sa pag-procure ng 83 bagong Pilipinas mobile clinics para maghatid ng promotive at preventive health services sa mga underserved areas. Para matugunan ang agwat sa primary care, 41 bagong urgent care and ambulatory services o bukas centers ang itinayo para mas mapadali ang access sa mga serbisyong pangkalusugan sa bawat komunidad. Inilunsad din ang Kagawaran ng Kalusugan, ang pinakabago nitong initiative para mas mapabilis ang realisasyon ng Universal Healthcare, ang Purok Kalusugan. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos, binibigyan ng mas mataas na pagpapahalaga ang ating mga health worker. Ngayong taon, nakapagbigay ng suporta ang Kagawaran sa 1,415 na mga scholars sa iba't ibang health courses sa ilalim ng DOH Pre-Service Scholarship Program at 344 underboard nursing graduates ang naka-enroll sa Clinical Care Associates Upskilling Program sa CHED-funded Specialized Nursing Review Program. Marami na ho tayong na-accomplish at marami na ho tayong proyekto. Pagmamahal sa sariling produkto. Ito rin ang isa sa isinusulong ng Philippine Reclamation Authority. Ang ground floor ng Philippine Reclamation Authority, inilaan nila para sa 80 lalawigan sa ating bansa na ipinagmamalaki ang mga produktong yari sa kanilang probinsya. This is a few steps of a journey of 1,000 miles. We have been here for about a year. Umpisahan na po natin ang mga groundwork. Mas magiging sentralisado at produktibo rin ang serbisyo ng gobyerno sa taong bayan dahil magkakaroon ng opisina ang ibang ahensya ng pamahalaan sa bagong PRA building. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa Cebu, bawat biyahe ay puno ng kwento. At dahil sa tourist rest area na pinatayo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT, mas mapapadali at magiging organisado ang pagbisita ng mga turista dahil mayroon ng isang gusali na maaaring puntahan para sa lahat ng kanilang pangangailangan. I am affirming my commitment to advancing this country's tourism industry. This prioritization goes deeper than merely stimulating economic activities and generating job opportunities. It springs from the genuine love that you, me, and all of us have for the Philippines. Isang patunay ng pagkakasakatuparan ng pangako ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na mas maunlad na sektor ng turismo sa bagong Pilipinas.
Ano ang EcoZone? Bakit ito mahalaga sa programang Build Better More ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Paliwanag ni PEZO Director General Tereso Panga. Ang konsepto ho niyan, may tinalagang lugar para doon ho maglo-locate yung mga mamumuhunan na kung saan ang PESA lang ho ang merong exclusive jurisdiction dito. Other than the jobs, definitely yung mga host LGUs will also benefit from yung increased income nila at yung multiplier effects because of yung presence ng industry. Under President Ferdinand Marcos's administration, 27 economic zones na ang naiproklama. Katumbas ito ng tinatayang mahigit 9 billion pesos na halaga ng investments. Dulot ay trabaho para sa mas maraming Pilipino. A substantial number of investment pledges have already commenced operations with many more at various stages of development. Sa bilang natin, bukod sa malalaking kita para sa bansa, makakalikha ang mga ito ng mahigit 200 at 2,000 trabaho para sa ating mga kababayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang EcoZone program sinimulan sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayon ay nakapagbigay na ng 1.8 milyong trabaho sa ating mga kababayan at sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 27 economic zones na ang naiproklama ayon sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Katumbas ito ng tinatayang mahigit 9 billion pesos na halaga ng investments. Ibig sabihin nito ay mas maraming oportunidad na trabaho para sa mga Pilipino. Our aggressive infrastructure development, business-friendly policies, investment and export promotions, foreign visits, and economic missions are all aimed at generating not just jobs, but quality and competitive jobs. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes like na buong family. Dala kayang makakalikasan. Anything under the sun. Radyo Magazine, 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Labi mo, nena, tila gumamela. Ay gandang masdan, lalo sa umaga. At kung ang puso mo'y may dusa, sa labi mo ay liligaya. Labi mo, nena, tila gumamela. Hindi na dapat lagyan ng pintura. Bibihag ang pag-asa sa labing gumamela. Labing gumamela ay ganda. Labi mo, nena, tila gumamela. Ay nang masdan, lalo sa umaga. At kung ang puso mo'y may dusa, sa labi mo ay liligaya. Labi mo, nena, tila gumamela. Hindi na dapat lagyan ng pintura. Mabibihag ang pag-asa sa labing gumamela. Labing gumamela kay ganda. Bibihag ang pag-asa sa labing gumamela. Labing gumamela kay ganda. Yon. Pagod na si Eddie Suarez. Kakakampay. Pero minsan naman, masarap kumanta. Di ba? Pero na-exercise yan. pag hindi mo kabisado yung kanta, ang hirap eh. Di ba? Lalo na siya, sabay-sabay oh. Titipas siya ng gitara. Iisipin niya yung nota. Iisipin niya yung
Isipin ka pa niya. Ayun, kuya. Di ba may mga nota? Ano yung pinaka-nota na hindi mo abot? Hindi A, E, I, O, U. Sige kuya, Banat. Ano na? Anong nota ang hindi mo abot? Hindi, kung kundi sa bayan eh. Ano? Conforme sa boses mo, gano'n. Depende nga, di ba tama din? Dahil minsan, yung kanta, yun ang abot ng pitch mo. Di ba? Una mo na sa original, kung ano original. D. At saka hindi ka mahihirapan kung nag-aral ka ng voice culture. Kaya kung mababa sa'yo, gagawin natin C, gagawin natin A. Na-adjust ka ngayon. Minsan, yung boses hindi handa. Di ba? So, ibig sabihin, inihahanda yung boses mo para doon sa kanta mo. Kaya nagre-rehearsal eh. Isang pinakamahirap na opisyo yung mga awit kasi nag-a-adjust ka at yung mga tao merong pandinig yan, sasabihin nila na ay pangit. Kasi nga disintonado. Ngayon, ang mga singers puro birit ng birit. Oo nga. Oo, sabi nga ni Lirio Vital, nako, ang hirap na makinig ng mga singers natin sa Pilipinas. Mahirap ang kanta, mahirap din sa... Akuti ko alam ng gitarista. Oo. Tapos may marami ng technology, yung tawag acoustic. Merong gumagamit ng saxophone. May gumagamit ng walang ginagamit. para si Dicorong. Violin, oo nga eh. Asan na kaya si Au Aligada? Tinuruan niya yung anak ko. Tinuruan ka. Si Nick. Ay, si Christopher pala, no? Christopher Corong. Marunong ng violin yun, taga-gitara, piano. Kasi minsan naman, nasa widow eh. Merong widow. Minsan naman din, dahil sa uso ng teknolohiya, nadadaya. Tsaka nag-aaral siya yung mga yun. Nadadaya kasi. Yung anak ko na nasa Japan. Lalo na yung paggamit. Di ba sinama natin sa quattropa, sa kanya? Yung paggamit ng mikropono, di ba? Yun ang doon. Yun ang isa sa sikreto yun eh. Kung paano ginagamit yung mikropono. Ayun. Tapos, dahil na rin, kumbaga natapyasan tayo ng singers, kaya medyo nangangapa pa kami ngayon. Pero nakakaraos. Anong extra natin, kuya? Extra. Anong gusto mo extra? Mabilis. Andito mga natin. Sige. Maghanap tayo ng isa pang extra natin. Natanggal na natin to eh. Kaya mo ba yung balot penoy? Sige. Sige, balot penoy, go! Halos araw-araw sa tapat ng aming bahay, mayroong isang babaeng lagi nang nagdaraan. Sulong ay bilao, bulakat ay paimbay, at ang wika ay ganito sa gitna ng daan. Balot, Penoy, balot, bili na kayo ng itlog na balot, sapagkat itong balot ay mainam na gamot sa mga taong laging nanglalambot. Balot, Penoy, balot, bili na kayo ng itlog na balot, sapagkat itong balot ay pampalipas ng pagod at mabisang pampalakas ng tuhod. Araw-araw sa tapat ng aming bahay, mayroong isang babaeng lagi nang nagdaraan.
lao, kung lumakad ay paimbay, at ang wika ay ganito, sa gitna ng daan. Balot, Pinoy, balot, bili na kayo ng itlog na balot, sapagkat itong balot ay mainam na gamot sa mga taong laging nang lalambot. Balot, Pinoy, balot, bili na kayo ng itlog na balot, sapagkat itong balot ay pampalipas ng pagod at mabisang pampalakas ng tuhod. Pinoy, balot, Pinoy, balot, Pinoy, balot. Ayan, magpaalam ka na, kuya. Hanggang sa Sabado po muli. Oo, sana meron na tayong guest uli. Si Doktora kasi Mabel, ang dami niyang pasyente. Hindi siya makaalis sa ospital. Oo nga. Tapos yung guest naman natin ngayon, nagkaligaw-ligaw naman. Tapos si Nick, hindi nagpa-practice. Buti na lang, may boses pa ako, ha? Si Tony lang nagdala. Hindi, may kwento ko, may trivia yung Balot Penoy na yan. Ikwento ko na to dati pa sa ibang segment natin dito. Pero kasi ang balot, pag sigaw niya, blut, parang blut blut, B-L-U-T, blut. Sa German, yung das Blut ay dugo. Kaya sabi ni Ian Eckler, sabi niya sa German, sa Pilipinas, nagtitinda kayo ng dugo? Ano kayo mga vampira? Hindi, mali. Sabi ko, das Aya. Sabi ko gano'n. Yung ayer, yun yung itlog. Ayer. E-I-E-R. Ang ibig sabihin nun ay itlog. Yun ang ibig sabihin. So, paalam na tayo sa ating programang Kundi Man at Iba Pa. Sa susunod ulit na Sabado, tsagaan nyo kaming tatlo. Sana, kuya, sila Lusing. Kuya, hindi ko kanan. Dapat ginihingi nga yung number mo eh. Sige. Binigay ko nga yung number mo, binigay ko na. Sige. Ngayon, sabi niya, tawagan mo nga raw siya. Sige, tatawagan ko. Go. Paalam na po. Hanggang sa muli, hanggang sa Sabado. Salamat po sa lahat. Kundi Man at Iba Pa. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas.